Arestado ang isang 21 anyos na lalaki matapos umanong saktan at tutukan ng hindi lisensyadong baril ang kanyang 18 anyos na live-in partner sa Barangay Adwa Sur, Cabanatuan City. Batay sa ulat ng pulisya, kinilala lamang ang suspect sa alias na Ed, residente ng Barangay Villarosa, Licab, Nueva Ecija. Agad na nakatanggap ng ulat ang Cabanatuan City Police Station hinggil sa insidente at mabilis na rumisponde ang mga otoridad sa lugar. Sa isinagawang operasyon, naaresto ang suspek at dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang investigasyon, dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 dahil sa umano'y pananakit sa kanyang live-in partner. Bukod dito, kakasuhan din siya sa ilalim ng Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kaugnay ng umano'y paggamit at pagmamayari ng hindi lisensyadong baril. Ayon kay Nueva Ecija Police Director Police Colonel Richie R. Claraval, ang matagumpay na pag-aresto sa suspek ay nagpapakita ng mabilis at masusing pagtugon ng kapulisan sa mga insidenteng may kinalaman sa karahasan laban sa kababaihan at iba pang paglabag sa batas. Binigyang diin ni Claraval na mananatiling mahigpit ang kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office laban sa lahat ng uri ng krimen upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng mga mamamayan. Gayon din ang pagtatatag ng isang mas ligtas at malayang komunidad sa buong lalawigan. Patuloy namang hinihikayat ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso at karahasan na agad na magsumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang agad na mabigyan ng kaukulang aksyon at proteksyon. Matinding panawagan para sa hustisya ang ipinararating ng pamilya ng isang 12 anyos na batang nasawi matapos ang isang malagim na aksidente sa Vergara Highway malapit sa Lamarang Restaurant sa Cabanatuan City. Batay sa mga impormasyong ibinahagi sa social media, kabilang sa mga nadamay sa insidente ang ilang minortidad na tinatayang nasa 13 taong gulang. Ayon sa mga nagbahagi ng pangyayari, naganap umano ang aksidente habang may habulan na kinasasangkutan ng isang lalaking pinaghihinalaang sangkot sa pagnanakaw. Sa kasamang palad, isa sa mga biktima ang 12 anyos na si Carl Ashley Caday na nasawi sa insidente. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad na nagkukumpirma sa eksaktong pangyayari, sanhi ng aksidente at pananagutan ng mga sangkot. Patuloy ding hinihintay ng publiko ang resulta ng masusing investigasyon ng mga kinauukulang ahensya. Samantala, nananawagan ang pamilya ng biktima sa sinumang may impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng taong itinuturong sangkot sa insidente na agad itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makatulong sa isinasagawang investigasyon. Ayon sa kanilang pahayag, hinihinalang nagtago umano ang naturang individual matapos ang aksidente. Kasabay ng kanilang panawagan para sa hustisya, nagbigay rin ng mensaheng pamilya sa mga magulang na paigtingin ang pagbabantay sa kanilang mga anak at huwag basta pahintulutang magmaneho o sumakay ng motorsiklo kung wala pang sapat na edad, lisensya at wastong pagsasanay. Hinimok din nila ang mga kabataan na sumunod sa payo ng kanilang mga magulang at umiwas sa anumang gawaing maaaring maglagay sa kanilang buhay sa panganib. Umaasa ang pamilya ng biktima na mabibigyan ng katarungan ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay at nananawagan sila sa publiko na makiisa sa pagsusulong ng katotohanan sa pamamagitan ng pakipagtulungan sa mga otoridad sa halip na magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Patuloy ang panawagan ng pamilya para sa hustisya, kasabay ng panalangin na wala ng ibang pamilyang makaranas ng katulad na trahedya.
Patuloy na pinalalawak ng Department of Science and Technology o DOST Regional Office 3 sa pamamagitan ng Advanced Manufacturing Center o AMCen ang pagbibigay ng libreng serbisyo sa 3D printing upang matulungan ang mga estudyante, mananaliksik, innovators at micro, small and medium enterprises o MSMEs na may sakatuparan ng kanilang mga idea at makalikha ng mga makabagong produkto sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayon kay AMCen Central Luzon Focal Person Ivan Priche Sagmit, nagsisilbing sentro ang pasilidad para sa additive manufacturing at 3D printing na sumusuporta sa pananaliksik, inobasyon at pagbuo ng mga prototype. Aniya, pangunahing nakikinabang sa kanilang mga serbisyo ang mga estudyante, partikular ang mga gumagawa ng thesis, gayon din ang mga researchers, innovators at MSMEs. Naibahagi rin niya na nakapagbigay na ang AMCen ng pagsasanay sa ilang maliliit na negosyo, kabilang ang pagtuturo sa tamang paggamit ng 3D printers at mga kaugnay na software applications. Ipinaliwanag ni Sagmit na ang 3D printing ay gumagamit ng digital design upang makalikha ng aktual na bagay o produkto, hindi tulad ng karaniwang 2D printing na larawan lamang ang nalilikha. Malaki ang naitutulong nito sa research, product development at paggawa ng mga prototype bago ang aktual na produksyon. Sa kasalukuyan, tumatanggap ang AMCen Central Luzon ng mga konsultasyon para sa mga proyektong may kaugnayan sa agham, teknolohiya at inobasyon. Gayunman, nilinaw ng tanggapan na nakatuon lamang ang kanilang serbisyo sa pananaliksik at paggawa ng prototype at hindi para sa komersyal na produksyon. Kabilang sa mga serbisyong inialok ng AMCen ang fused filament fabrication o FFF at VAT photopolymerization, mga makabagong teknolohiya na nagbibigay ng mataas na kalidad ng 3D printing, mas detalyadong output at mas makinis na surface finish. Bukod dito, malaking tulong din ang AMCen sa mga MSMEs sa pamamagitan ng 3D scanning at additive manufacturing upang makagawa ng kapalit sa mga luma o mahirap nang mahanap na piyesa ng makina. Dahil dito, nababawasan ang gastos sa pagkukumpuni ng mga kagamitan at napapahaba pa ang kanilang paggamit. Patuloy na isinusulong ng DOST Region 3 ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapalawak ang inobasyon, mapaunlad ang pananaliksik at mapalakas ang kakayahan ng mga lokal na negosyo. Kasabay nito, nananatiling kaagapay ang AMCen sa layunin ng pamahalaan na makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho, mapataas ang kakayahan ng industriya at maisulong ang pangmatagalang pag-unlad sa bansa.